Hello mga ka-MB! Ang episode natin ngayon ay isang special episode. Pag-uusapan natin ang nakaraang blood moon o lunar eclipse na naganap noong March 3, 2026. Siguro, isa ka sa mga nabighani no kagaya ko. Isa ka sa mga nag-abang sa kalangitan. Isa ka sa mga kumuha ng larawan kahit medyo malabo. At malamang, na-post mo ito sa iyong social media sites. Pero kahit hindi malinaw ang kuha, ramdam mo ang kakaibang enerhiya. At hindi lang yon, bago dito, nagkaroon din ng planetary alignment ng 6 na planeta. Kaya ang tanong, ano nga ba talaga ang nangyari? May epekto ba ito sa atin? At may mensahe ba ang kalawakan para sa atin? Tara mga ka-MB, ating alamin. Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Ang blood moon ay isang uri ng lunar eclipse. Nangyayari ito kapag ang Earth ay pumapagitna sa araw at buwan. Natatakpan ng anino ng Earth ang buwan. Pero bakit ito nagiging kulay pula? Kapag may lunar eclipse, hindi tuluyang nagdidilim ang buwan. Ang liwanag ng araw ay dumadaan sa atmosphere ng Earth. Ang blue light ay nasasala o nawawala. At ang natitirang kulay na nakakarating sa buwan ay red or orange light. Parang sunset. Kaya kung iisipin mo, ang blood moon ay parang sabay-sabay na sunrise at sunset ng buong mundo na nakafocus sa buwan. Hindi ito dugong literal. Hindi ito supernatural sa scientific sense. Isa itong natural celestial alignment. Ngayon, dito na tayo papasok sa mas malalim. Sa spiritual perspective, ang buwan ay simbolo ng emotions, subconscious mind, feminine energy, and inner world. Kapag ito ay nag-eclipse, ibig sabihin, may aninong bumabalot sa ating emosyon. Ang kulay pula ay simbolo ng transformation, rebirth, release, and intensity. Kaya ang blood moon ay madalas ituring na panahon ng emotional cleansing, letting go, paglabas ng mga tinatagong damdamin, and ending of cycles. Napansin mo na ba noong mga panahong yon? Parang mas emotional ang mga tao. Mas sensitive, mas may lumilitaw na issues. Hindi ito coincidence. Scientific answer. Walang direct harm effect ang lunar eclipse sa katawan ng tao. Pero, ang buwan ay may malakas na epekto sa tides ng karagatan. At tandaan, ang katawan natin ay binubuo ng humigit kumulang 60% ng water. Kaya hindi nakakapagtaka kung may mga tao na nakakaranas ng hirap sa pagtulog, emotional fluctuation, pagod o biglaang burst of energy, at heightened intuition. Hindi man ito officially declared sa mainstream science bilang direct cause, pero marami ang nakakaranas nito. At bilang energy-sensitive beings, posible tayong maapektuhan sa subtle level. Bukod sa blood moon, may naganap ding planetary alignment noong February 28, 2026. Ito ay ang Jupiter and Saturn,
Mercury and Venus, at Neptune and Uranus. Ano ba ito? Ang planetary alignment ay kapag ang ilang planeta ay tila nakahanay sa isang bahagi ng kalangitan mula sa perspective natin dito sa Earth. Hindi sila literal na nakapila sa tuwid na linya sa space. Illusion ito batay sa viewing angle natin. Normal celestial mechanics. Walang gravitational disaster. Walang world-ending event. Sa spiritual lens, kapag may alignment sa itaas, ito ay simbolo ng alignment sa loob. Macrocosm reflects microcosm. Kung ang mga planeta ay tila nagkakaisa sa iisang linya, maaaring ito ay paalala sa atin na i-align ang isip, puso at kaluluwa. I-check kung ang ginagawa ba natin ay align sa purpose natin. At ibalik ang balance. Planetary alignment plus blood moon. Transformation plus alignment. Release plus realignment. Napakagandang cosmic symbolism. Kung titingnan natin ang history, madalas ang eclipses ay sumasabay sa major endings, revelations, collective shifts, paglabas ng mga nakatagong katotohanan. Hindi dahil sila ang sanhi, kundi dahil sila ay markers ng cycles. Ang universe ay may rhythm, at tayo ay bahagi ng rhythm na yon. Paano naman nating maiuugnay ang mga kaganapan ngayon sa mundo natin sa mga nangyayaring cosmic events na to? Mga ka-MB, habang nangyayari ang blood moon at planetary alignment, may malalaking kaganapan din sa mundo na hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala. Halimbawa na lang nito, may malawakang armadong sagupaan na kasalukuyang umiiral sa pagitan ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran, na tinaguri ang isang bagong global crisis dahil sa mga joint military strikes at malakas na retaliation. Ang tensyon ay umabot hanggang sa mga kapitbahay nito, gaya ng Lebanon at iba pang Gulf states, at pati airspace closures, flight cancellations, at mga epekto sa ekonomiya. May mga pag-aalala tungkol sa instability sa buong rehiyon, pati na rin tawag para sa diplomacy at restraint mula sa iba't ibang leader pandaigdig. Dito nga sa Pilipinas, kahit wala pang direktang banta sa teritoryo, makikita natin ang epekto sa ating mga kababayan sa Middle East at mga OFWs na nais makauwi dahil sa takot at kawalan ng katiyakan. Dito natin maiuugnay ang cosmic phenomena sa mundo. Ang blood moon at pag-align ng mga planeta ay parang cosmic marker ng shadow work at transformation. Ang mga digmaan at political turmoil ay maaaring mag-reflect ng collective shadow at unresolved energies sa global stage. Kapag may internal chaos sa mga bansa, tulad ng political division na nangyayari din dito sa atin, fear, power struggles, at loss of direction, nagiging sanhi ito ng external conflict, parang pattern ng inner shadow to outer battle. At sa mas malalim na spiritual lens, ang mundo ay isang malaking oras ng transformation. Kailangan nating makita ang pattern, ang inner imbalance to outer crisis. Hindi sinasabi na ang blood moon ang nagdudulot ng digmaan, kundi parang isang mirror ito ng internal tension at collective stress na nararamdaman natin, tulad ng tension, fear, uncertainty, at biglang pagputok ng mga emosyon sa maraming sulok ng mundo. Sa madaling salita, ang cosmic event ay parang salamin, hindi sanhi, kundi reflection.
Hindi man nagiging dahilan ang lunar eclipse sa mga digmaan, pero sa panahon ng global unrest, maraming tao ang nakakaramdam ng anxiety at uncertainty, overwhelming experience, heightened emotional sensitivity, at difficulty in grounding. Maraming tao sa social media at spiritual circles ang nakakaramdam ng shift in collective energy, ng unit ng fear, impatience, tension, uncertainty. Parang ang mundo mismo ay hindi matatag. At ito ay maaaring energetically inuugnay sa malalaking cosmic events tulad ng blood moon at alignment. Lalo na kapag maraming tao ang sensitibo sa energy shifts. Kung ang mundo ay umiikot sa war, economic pressure, political division, uncertainty, natural lang na ito rin ay makakaapekto sa mental health, emotional stability, relational tension, and personal decisions and fears. At dito natin makikita ang pattern. Ang inner conflict, may outer reflection, at ang outer chaos, nagdudulot ng inner unrest. At kung hindi natin aalagaan ng inner stability, magiging mas malakas ang epekto sa ating emotions at choices. Ka-MB, hindi lang natin tinitingnan ang kalangitan. Tinitingnan din natin ang tatlong salamin ng realidad. Ang inner self, outer world events, at cosmic cycles. Kapag nagkakaroon ng malalaking cosmic events, nagiging invitation ito para mag-reflect. Hindi ito isang random occurrence. Ito ay parang cosmic mirror ng kung ano ang nagaganap sa loob at labas ng ating mundo. At kung ano ang pinaka-importante. Hindi ka powerless. May kakayahan kang mag-center at mag-balance sa gitna ng chaos. Unang-una, hindi kailangang matakot. Hindi kailangang magpanik. Ang mga mainam gawin: Number 1, self-reflection. 2, emotional cleansing. 3, forgiveness. 4, grounding. Maganda ring gawin: journaling, meditation, pagpapatawad, pagpapakawala ng toxic patterns, pag-set ng bagong intentions. Ang eclipse ay hindi para magbigay ng takot. Ito ay paalala ng cycles. At ang cycles ay natural. Mga ka-MB, ang buwan ay dumidilim, pero hindi ito nawawala. Sandali lamang ang eclipse, ganon din sa buhay. May mga yugto na tila natatakpan ang liwanag natin. May mga panahon na pakiramdam natin ay nasa anino tayo. Pero ang liwanag ay nandun pa rin. Hintayin lamang ang tamang oras upang muli itong lumitaw. Ang blood moon ay hindi babala ng kapahamakan. Ito ay paalala ng transformation. Tanungin mo ang sarili, ano ang kailangan kong pakawalan? Saan ako hindi aligned? Anong bahagi ng buhay ko ang nangangailangan ng rebirth? Baka ang eclipse ay hindi tungkol sa buwan, kundi tungkol sa atin. Mga ka-MB, ang kalawakan ay hindi kaaway. Hindi ito panakot. Ito ay salamin. Kapag ang buwan ay nagkulay dugo, hindi ito dahil sa galit ng langit, kundi dahil sa natural na sayaw ng liwanag at anino. At sa sayaw na yon, nariyan ang paalala. Ang liwanag ay hindi nawawala. Ito ay pansamantalang natatakpan lamang. Gamitin natin ang bawat cosmic event hindi bilang hula ng tadhana, kundi bilang pagkakataon upang mas makilala ang ating sarili. Magpalaya, mag-align, mag-transform. Dahil tulad ng buwan, ikaw rin ay dadaan sa anino, pero muli kang magniningning. Sa gitna ng gyera, politika at kaguluhan, ang pinakaradikal na dapat gawin ay manatiling malinaw ang isip at bukas ang puso.
So, yun na lamang po muna. Peace, love, and light. Thanks for watching.